Hello Bashers! So in this video nga guys, ay ikukwento ko lang dito yung mga nangyari sa amin sa San Vicente. Ito nga ay nitong November 1 to 3 na long weekend pero parang short weekend lang naman sa sobrang bilis. 6 AM nga pala yung naging usapan namin ng alis dito pero sa mga oras na ito ay 7 AM na. Paano ba naman kasi tinanghali raw nagising itong driver namin. So nag-ayos lang rin kami ng mga gamit namin dito na parang pang isang buwan ang mga dalahin. Baon-baon nga rin namin itong mga pagkain na Alibaba products galing sa Frank and David Manufacturing Corp. At syempre, inumin naman from Tanduay, Palawan. May sinundo nga lang pala kami mga chikiting dito tapos dumaan na kami sa Caltex para magpagas. Full tank na syempre para tuloy-tuloy ang biyahe. Hindi pa nga kami nakakalayo sa Puerto Princesa pero mukha namin dito ay parang mga pagod na. May mga kasama rin nga pala kaming nakamotor at ito nga yung mga nasusuka sa van kaya mas pinili na lang nilang mainitan. May dalawa pa nga kaming dinaanan tapos dumiretso na at nagpagas na lang rin itong mga nakamotor dito sa Caltex Rojas. Sakto ng lunchtime kaming nakarating ng Rojas kaya naman kumain muna kami dito sa 1925. Mabuti na lang nga talaga ay open sila kahit karamihan ng establishment dito ay sarado dahil nga November 1. Okay rin nga sa karinderya na ito kaya ang daming kumakain ay dahil afford nyo lang talaga ang presyo ng ulam. Pagkatapos namin kumain ay pumunta muna kami sa palengke para bumili ng iba pa namin kakailanganin para sa pagstay namin ng ilang araw sa San Vicente. Good for 3 days na nga ang binili namin kaya bumili na kami ng karne, isda, ibang ingredients at mga gulay. Bumili rin ako ng mga gagamitin namin sa pagkain and then nalaman ko na no plastic policy pala dito sa Rojas, Palawan. So paper plate lang talaga ang nabili ko dito dahil wala sila binibenta dito na plastic spoon and fork. Pati na rin nga plastic cups kaya makikita nyo mga paper cups lang talaga ang display nila. After namin mamili ay dumiretso na ulit kami sa biyahe. Sa Alimangan nga pala kami tutuloy dahil dito nga talaga kami nakapwesto tuwing pumupunta kami ng San Vicente. Pagdating nga namin ay kanya-kanya nang kuha ng mga gamit na dadalhin. Sigurado nagtataka kayo bakit ganito yung view namin. Kailangan pa nga kasi namin maglakad ng almost 15 minutes bago makarating sa mismong beach. Grabe ka-adventure, diba? So dumaan kami sa gitna ng palayan, sa gitna ng Newgam, tapos ganito pa katirik ng araw kaya sobrang init talaga. Sa mga oras na ito, naisip ko tuloy na ang dami talaga naming alam. Pwede naman kasing mag-beach na lang sa malapit, diba? So pagdating nga namin sa spot ay nag-prepare na rin kaagad ng food itong mga boys na kasama namin. While ito kami mga girls, mga pa-princess treatment lang. Papili-pili lang ng mga pinadalang pagkain from Frank and David Food Manufacturing Corp. Thank you so much po dito, Ma'am Ronalyn. Muntik lang po kami mahirapan mamili sa dami ng flavors ni Alibaba. Sakto nga't may pares na itong baon namin from Tanduay, Palawan. Ang bilis lang ng oras dito at hindi namin namalayan na paggabi na pala. Kaya pumesto lang kami sa tabing dagat habang inaabangan ng sunset. Nagset nga rin pala kami ng bonfire dito at pagkatapos ay sinimulan ng pampatulog. The next day, pagising ko ay napakaganda ng sikat ng araw. Dumiretso agad ako sa dagat para makipaghubalan sa mga chikiting. Paano ba naman kasi nakaka-enjoy naman talaga ang makapunta o makabalik sa ganitong lugar, diba? Nagkape at nag-breakfast lang kami dito at bigla na lang ang bumuhos ang ulan. O diba, ang ganda lang ng panahon kanina tapos bigla na lang nag-iba. Parang mga lalaki lang, magulo at hindi maintindihan. Char, dahil nga hindi na mainit ay nagkaya nito mga kasama namin na maligo sa dagat habang umuulan. Mas okay nga raw ito para hindi sila masyadong mangitim. After nila ay bumuti na rin ang panahon at nag-ayos na kami para sa lakad namin today. So pupunta nga pala talaga kami ng Bato ni Ningning kaso nakakalungkot kasi katulad ng nakaraang taon na nangyari sa amin ay hindi na naman kami nakarating sa mismong bato. Dahil nga sa hindi pa ganun kaganda ang daan at sakto pang umulan ng umaga. Ang ginawa namin yung tanong-tanong kami sa mga taga rito kung saan pa kami pwedeng pumunta at dito nga kami tinuro sa 100 steps na located sa Sitio Panindigan. Mga 10 to 15 minutes lang rin ito kung galing kayo sa mismong bayan ng San Vicente. Pagdating nga namin dito ay si Kuya ang nakausap namin and may entrance fee lang dito na 20 pesos per head. 100 steps ang tawag nila dito kasi talagang nilalakad daw ito dati paakyat. Pero ang maganda ngayon ay hindi na kayo mapapagod maglakad paakyat kasi pasok ng mga sasakyan hanggang sa itaas. Pagbaba ko nga dito ay napawi ang lungkot ko na hindi ako nakaakyat sa Bato ni Ningning dahil nga ganito lang naman kaganda ang view na bumungad sa amin. Grabe, gandang-ganda talaga kami sa 360 view ng San Vicente na nakikita namin ng mga oras na ito. At sa sobrang tuwa ko nga hindi na ako matigil sa kakatakbo. Sinulit talaga namin ang pagstay dito sa taas at may pa-pictorial pang naganap. Buti na lang nga talaga ay tumuloy ang ganda ng panahon nito kaya naman ang ganda rin ng sunset na siyang naging background view namin. Pagkatapos nga namin dito ay bumaba na rin kami at dumaan saglit dito sa isang resto para umorder ng fruit shake. Nauhaw kasi talaga kami lalo na ako na napagod sa kakatakbo sa itaas. At syempre dahil nga pabalik na kami sa spot ay required
prepared talaga kaming dumaan sa gitna ng basakan kahit gabi na. Wala naman kasi talaga kaming choice kahit tumayaw pa kami. So sa pagdating namin ay nag-prepare na lang rin ng food for dinner at pumesto na naman ulit hindi para uminom kundi para mag-cellphone. Ganun lang mga nangyari nung gabi hanggang sa ito na nga nangyari sa pangatlong araw namin ng 5 AM. Bigla na namang umulan kaya kanya-kanya naman kaming labasan sa tent pero mabuti na lang nga talaga paliwanag na rin nun kaya ako ito sa upuan ng kubo na lang gumising. 6 AM nga nang gumanda na naman ang sikat ng araw at sinamantala na talaga namin ang pag-asikaso ng pagkain kasi sabi namin baka umulan na naman at mas mahirap ngang kumilos. Ito nga pala yung breakfast namin sa third day at inaya ko na kumain itong mga kaibigan ko na puyat pa dahil late sa tulog tapos nagising pa ng maaga dahil sa ulan. Sabay-sabay na nga kaming kumain dito para mabilisan na lang. Pagkatapos nga isinimulan na rin namin ang magligpit para ready na kami sa pag-alis. Hindi na nga kami nagpaabot ng tanghali dito since medyo malayo-layo pa ang biyahe namin pabalik na Puerto Princesa na inabot rin ng 4 hours. So yun lang naman ang mga naganap in 3 days guys. Sabi ko na talaga short weekend lang yun eh. Scam talaga yung long weekend na sinasabi. At hindi pa nga kami nakaalis ng San Vicente nang bigla na namang pumatak ang ulan. Paiba-iba man ang panahon, ang importante ay nakapagbanding ulit kami ng mga kaibigan. Nagkakwentuhan, nagkasiyahan at ang pinaka-importante ay safe kaming lahat mula papunta hanggang sa pag-uwi. Thanks G! So that's it guys. Thank you for watching. Yun lang. Bye!